Ano ba ang nagiging dahilan ng gulo na mag-asawa? I think the number one reason bakit nagugulo po ang pagsasama ng dalawa, ito ay dahil they have forgotten God to be number one in their life. No? Palagi ko pong naririnig yan Ikaw yung number one. You are the apple of my eye. Ikaw lang. But I think that is wrong. Ang asawa, dapat number two yan. Ang number one po dapat sa ating buhay ay ang Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. May utang na loob din tayo sa ating mga magulang. Pero hindi ka magkakaroon ng magulang kung wala ang Diyos. Tandaan niyo po yan. Kung gusto natin maging maayos at maganda ang pagsasama, make God a priority in your life. Because God is love. At pag ang Diyos ang nangunguna sa ating buhay, mananatili ang espiritu ng pagmamahalan at gagabayan ang mag-asawa kung paano ba tunay na magmahal. So that's the number one. Make God number one in your life. Number two, the second reason for a broken relationship, I think, is couples do not have any plans and dreams. No? Nakakalimutan nila ano ba yung ating layunin, ano ba yung ating mithiin. After 10 years, after 20 years, no? Parang basta't magtrabaho lang tayo, no? Magsama lang tayo. Pero napakahirap nun pag wala kang destinasyon, kahit saan na lang kayo makakapunta. Sabi nga po ng isang quotation, for a person who do not have any destination, any way is possible. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, kahit saan, pwede na lang. Pero ang tanong ko, pwede na ba yung mahuhulog ka sa kanal? Hindi po ba, no? Kung alam mo kung para saan ang inyong pagsasama, no? Ano ba yung ating mithiin? Ano ba yung ating plano 10, 20 years from now? So, kailangan nyo pong pag-usapan yun, no? Talk about that. The third, I think, is related to this, a lack of communication. Yan po yung nakita sa pag-aaral na number one reason bakit napakaraming nagdi-divorce, naghihiwalay. It is because of lack of communication. Hindi nag-uusap. So, ito po yung paalaala ko. Bago ka mapuno, pag-usapan nyo. Ano man yung inyong inis, ano man ang inyong galit, huwag nyong hahayaan na manatili yung inis na yon. Dahil pag tinanim mo ang inis, magiging galit at ang galit, magiging sakit ng loob. At pag nagkaroon ng ugat, ang galit sa puso, napakahirap alisin. Maaalis ang inis kung mag-uusap ng mabuti. And there can never be an effective communication without listening. So pag sasalita yung inyong asawa, makinig kayo, no? Unawain mo siya. At huwag kayong titigil dun sa inyong pag-uusap. Always. Hindi naman po tayo mga insekto, wala tayong mga antena no? Kaya nga binigyan tayo ng bibig. Ngayon tingnan nyo, dalawa ang ating tenga, isang bibig natin para saan? Para mas maraming pakikinig, mas kakaunti yung pagsasalita. That is the third. No? Improve your communication with one another. Kakaroon ng problema dahil kulang sa pag-uusap. The fourth reason for a broken relationship is third party. Yan, no? Yan yung number one na reason, no? Kaya nagkakahiwalay, kaya merong away. Ang ibig ding sabihin niyan ay bad company. Pag merong mga ibang sumisingit, nakikisawsaw doon sa inyong relasyon, talagang magugulo. Hindi lang po yung ulasisi, hindi lang po no, another woman. Nandyan din yung mga masasamang kaibigan. Nandyan din po yung mga biyanan, na iba yung ugali. No? So, para maging maayos, maganda yung pagsasama, kailangan nakapalibot, no? Nakapaligid yung inyong pagsasama sa mga mabubuti, mga bababait na tao. Always remember that bad company corrupts. Sabi po sa Biblia, no? So choose your friends, no, that can influence you, no, to make you better persons, to make you holy persons. Yan po yung pang-apat. Pag mayroong mga masasamang kaibigan, may mga masasamang galit na tao na nakapaligid sa atin, kaya po mga mag-asawa sigurado mag-aaway at mag-aaway kayo dahil na-influensyan kayo sa kanila. Panglima, a lack of prayer life together. Sabi niya po na kayo ay palagi niyong pinagdarasal ang inyong asawa, no? That's good. Pero tandaan niyo po, kailangan kayong dalawa magdasal. Kung meron kayong anak, dapat kayong tatlo nagdadasal.
Kasi ano pong sabi sa Biblia, when 2 or 3 are gathered in my name, I, the Lord God, am also present with you. Kaya yes, it is true that prayers are powerful, but the prayer of a family is more powerful. Remember that. No? So, do not pray alone, but pray together. Bakit nag-aaway? Dahil yung misis siya lang yung nagdadasal, yung misis siya lang yung nagsisimba, yung asawa hindi. Di po ba? Yan yung isang dahilan kaya may lamat yung relasyon. At pang-anim at kahuli-hulihan, walang sacramental na buhay doon sa pagsasama. A lack of blessings from the sacrament. So, strive to have a sacramental life. Anong ibig ko po sabihin? Magsimba, no? Pumunta, magkumpisal. Because we can only be blessed through the Holy Spirit. And where can we receive God's blessing, God's grace? Through the sacraments. Ang mga sakramento ng simbahan ay mga tanda ng hindi nakikitang pagpapala at grasya ng Diyos. So I ask you that question, when was the last time that both of you went to church? Sisimba ba kayo? Kailan yung huling pagkakataon na kayo ay nagkumpisal? At kung talagang mahal ka niya, sabi mo, nagli-live-in kayo, dapat pakasalan ka niya. Kahit hindi magarbo ang kasal. Napakahalaga ng kasal na yan. Kasi diyan kayo magiging mas matatag. The Holy Spirit is the one uniting you in love.